Kapag 3 and D na guard po ang pag-uusapan mga idol, malamang hindi si Gabe Vincent ang una nating maiisip. Like, maiisip na muna natin si KCP or even Alex Caruso bago natin ma-mention si Gabe. Pero sa mga hindi po nakakaalam, literal na ito po ang role ni Vincent para sa Lakers at paunti-unti ngayong season ay nagiging consistent na siya sa ganitong klaseng role. Sa depensa, maaasahan mo siya na tauhin ang best guard ng kalaban every time na papasok siya. Kahit nga naiwan na siya rito sa step back ay nakontest pa rin naman niya ng maayos to. Nag-usap nga rin daw po si Rui, Gabe at DFS at pinag-usapan daw nila yung mga bilang na mga open looks na nakukuha nila gawa ng atensyon kina Luka, AR at Lebron. At ito yung sample na yon mga idol, gawa nga nung isang offensive machine din talaga si Luka. Kahit siya lang mag-isa, kinailangan syempre na pahirapan siya ng depensa na umiscore. Kaya nga sinasalubong siya ni Adams dito. Tapos didikit pa rin sa kanya si Amen gawa nung siya naman talaga ang tao nito. Si Luka talaga mga idol, ang pinakadahilan ng mga ganap sa play na ito, pero nadadamay syempre si Jax kasi malaking lob threat nga rin to ngayon na nagro-roll na siya. So ang nangyayari ay napapasama din si Jalen Green dyan para masiguradong hindi mapapasahan si Jax. Ganyan po talaga ang depensa at normal po itong ginagawa around the NBA. Kaya importanteng may mga matitinik kang shooters mula sa labas kasi dito, good look nga ang nakukuha nila mula sa kanilang star. At sinabi nga natin kanina, literal na ito po ang role ni Gabe. Halos hindi siya gumagawa ng opensa para sa Lakers kapag nasa floor siya. Sa bulto nga po ng mga tira niya, tres lang talaga. Literal mga idol. 72.5% po ng mga tira ni Gabe ay nanggagaling sa tres, be it catch and shoot man or off the dribble. Almost 3/4 na po yan na puro tres lang, kaya nararapat lang din mga idol na naihit po ni Gabe to kasi yan talaga ang role niya sa opensa, tumira ng tres. And sa mga hindi po nakakaalam no, itong si Gabe ay tumitira ng 39.7% sa mga catch and shoot niya na tres alone. Parang yung dito po na salo, sabay tira na lang ang gagawin niya. Nung pagdating ni Luka, hindi naman din po gaanong tumaas ang porsyento niya. 39.8% naman po ang average niya sa catch and shoot threes niya mula nung naglaro na si Luka sa Lakers, pero ang nagbago naman ay mas dumami ang mga attempts niya. Dati kasi ay 2.5 attempts per game lang po siya sa catch and shoot threes niya, shooting 39.6% and mataas na rin naman yan. Pero wala pang ang Luka nito, sina AD pa yung kampi niya. Tapos tumaas sa 4.4 attempts per game niya nung nakasama na niya si Doncic. So yan din po talaga ang epekto ng isang Luka. More open looks ang nangyayari. Pero ang very good kay Gabe kasi ay kahit na mas marami na siyang binabato ay hindi bumababa ang mga porsyento niya. Pagkos ay tumaas pa nga kahit kaunti. Open po si Gabe dito at dapat lang napapasok niya yan. Dito hindi man po ideal na sitwasyon para kay Gabe to na si Aquaman ang kaharap niya, pero wala, laban na lang din talaga. Naniniwala ako mga idol na kung makukuha man ni Aquaman ng bola dyan, malamang ay makakascore siya kontra sa mas maliit na si Gabe. Pero ang ikatutuwa mo naman din kung ikaw ay isang Lakers fan ay yung simpleng pag-box out lang po ni Gabe dyan. Tignan niyo si Adams, hindi siya nakatalon man lang kasi ang ganda ng pagkaka-box out niya. Nalibre na naman po si Gabe dito mga idol at kapag ganito na considered wide open siya, yung closest defender ay more than 6 feet away sa kanya, ang shooting naman niya ay 41.7% mula sa labas. Again, yan ay kung wide open siya tulad dito. Elite number na rin po yung 41.7%. Ibig sabihin kapag nalilibre, maaasahan mo na masushoot niya yun. Naging instrument din po si Gabe sa pagkontra sa matangkad na lineup ng Rockets kung saan pinagsabay ng coach na Aquaman, Alpi, tapos may Jabari Smith ka pa. At least 6'10 po yung tatlong to mga idol. Kaya tignan nyo si Adams, tumuturo sa kakampi niya na siya yung humabol kasi hirap siyang lumabas dyan at may exploit ang kanyang depensa. Pasok na naman para kay Gabe. Probably underrated part din po ito kay Gabe mga idol, matigas din to. Syempre, kapag kontra malamang sa big man ay titiklop yan. Pero dito nga, kung lalambot-lambot yan malamang ay pumosisyon na ng maganda si Thompson. Tapos ayan, box out pa rin siya. Inutakan nga rin niya si Van Vliet dito. Tignan nyo, sinadya niyang tumakbo dyan para ipakita na magkakat siya. Halatang pinapaalam niya kay Van Vliet yon kasi hinawakan pa talaga niya. Kung gusto niyang sumingit dyan, bakit niya hawakan to ngayon, di ba? E di dapat dumiretso na lang siya. Kaya nahulog to sa patibong ni Gabe. At nalito na lang din siya gawa nung nagdadrive na si AR. Then biglang ginusto niya mag-help. Kaya ano po ang nangyari dito kay Gabe? Open na naman sa labas kasi literal na dinala niya sa loob si Van Vliet para malibre. Maganda po ang naging laro ni Gabe dito kontra sa Houston Rockets mga idol at must-win game din po ito para sa kanila gawa nung kailangan nga nilang makascore ng sure spot para sa playoffs. At importante to kasi Houston pa ang kalaban. Malakas po ang Lakers mga idol kapag malakas si Gabe Vincent. Alam niyo kung bakit? Kasi 14 wins and 2 losses lang po ang Lakers sa mga laro ni Gabe na umiscore siya ng double digits ngayong season. That's 87.5% po. Kaya kung umi-score nga to ng double digits, most likely ay nananalo ang Lakers.
Base lang yan sa mga laro nila. So sa tingin nyo, mapagpapatuloy pa kaya ni Gabe ang maganda niyang laro? Let me know in the comments mga idol. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.